pinakamasayang laugh trip na Bible devotional study series sa buong daigdig, ang Bible Ninja. Wow! Okay, yan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi. Oops. Okay, so congratulations po sa lahat po ng winners ng ating Pinoy version New Testament Bible. Okay, yung mga nanonood po sa YouTube, kung gusto niyo pong manalo, kailangan po samahan niyo lang po kami sa ating weeknights na live broadcast. Okay, kasi may live broadcast po tayo. Tapos i-share niyo lang doon yung i-share niyo lang yung broadcast. Pag nagkaroon kayo ng share badge, i-type niyo lang doon sa comment section ng thread ng live stream natin yung salitang Pinoy version para po makasali kayo sa raffle ng Pinoy version ng New Testament Bible natin. Meron pa po tayong 6 na ipamimigay courtesy of Pastor Raymond Aquino Domingo, also known as KR, Kuya Raymond of Impact Church. Yan, palakpakan para sa Impact Church. Okay, so ayun, ang lesson po natin kagabi ay tungkol sa The Good Samaritan. Okay, tungkol sa buwis buhay na kabutihan. Na-realize natin hindi pala simpleng good vibes na kabutihan lang 'yun, no? Yung pala ay buwis buhay na kabutihan. So meron ba niya nangyayari sa totoong buhay? Meron. Actually ngayon, kitang-kita natin, alam niyo kung saan, sa ating mga frontliners. Palakpakan po natin ang ating mga frontliners. Mga frontliners, saludo po kami sa inyong lahat. Okay, so ngayon po, ang ating pong lesson for tonight ay makikita sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 28. This is one of the most profound and most beautiful portions of the epistles of the Apostle Paul. Okay, so ayan, Romans 8:28. Let's read. I'll be reading from the King James Version. In fact, karamihan sa inyo, hindi na ito kailangan basahin kasi memorize na natin to. And we know! Okay, ayan. Romans 8:28, and we know that in all things, we know that all things work together for good to those who love God, to those who were called according to His purpose. Tapos, ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay hanggang verse 39. So, tatalong po tayo para hindi masyado mahaba, pero pwede nyo rin pong basahin yung buong yan sa inyong mga bahay. Okay, so punta po tayo sa verse 35, no? Verse 35, bakit kaya all things work together for good? Bakit? Who shall separate us from the love of Christ? Yung pala, tungkol pala ito sa love ni Christ. Okay? Kaya pala all things work together for good kasi may nagmamahal sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, may nagmamahal sa iyo. Okay, so ito, okay? Verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Ang dami. As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. As it is written, ibig sabihin, nakasulat yan sa Old Testament, kinote ni Paul. In fact, nakalagay dito sa Psalm chapter 44 verse 22, yan, kinote ni Paul. Okay? So, as it is written, for your sake we are killed all day. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sabi sa ibang translation sa NIV. No! Ibig sabihin, di ba, sa verse 35, sabi niya, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, shall distress? Ito ba mga to? Tapos ang sagot niya, hindi! No! Okay, so, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Beautiful. Sabi mo sa katabi mo, you are more than conqueror. Wow. Okay, so, yan. We are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded. Sa ibang translation, I am convinced. For I am persuaded, and mind you, the Apostle Paul is one of the hardest to convince. Okay? So, sa sobrang talino nitong taong to, mahirap tong ma-persuade. Alright? Mahirap po siyang ma-persuade. Pero ito ang sabi niya. Okay? For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Wow.
let's just pause for a moment and bask in the glory of that part of the scripture, no, in what it means, no. I am convinced that neither death nor life. Wow. What does it mean in our time today? Ano meron, no? Sabi ni Paul, all things works together for good to those who love God and to those who are called according to your purpose. So if you want everything to work for good for you, make sure that you love God. Okay? And if you love God, God will make sure that everything will work for good for you. For the good for you. Okay? Kuya Ruther, ibig ba sabihin niya kapag Christian ka na, hindi ka na magkakaproblema? Kasi may mga nagtuturo ganun, everything will work for your good, no? For everything will be good for you, no? No. Ibig sabihin walang mangyayaring bad. So bakit ganun? It doesn't respond to reality. Alam niyo, meron 3 truth test na tutunan ko kay Ravi Zacarias. Ano niyo po siya, ipag-pray niyo po si Dr. Ravi Zacarias at siya po, he's battling cancer right now, no? He's like a spiritual father to me as well. So ayun po, so pag-pray po natin siya. Alam niyo, sabi niya, that 3 truth test. Number 1, logical consistency. Number 1, logical consistency. Number 2, empirical adequacy. Okay, ibig sabihin, una, logical ba siya, no? Makatwiran ba siya pag inisip mo, no? Maano ba siya, rational ba siya? Number 2, okay? Number 2, empirical adequacy, ibig sabihin, pwede mo ba siyang ipagtanggol, mayroon bang ebidensya? Okay, katulad ng sinabi ni Jesus. Alam nyo, kung gusto lang ni Jesus na magsabi ng isang statement na hindi mo pwedeng i-refute, ang sasabihin lang niya, pag namatay ako, mabubuhay ako spiritually. O ngayon, paano mo i-dispute yun, di ba? Hindi, andyan yung bangkay eh. Hindi, sabi niya, mabubuhay siya spiritually, di ba? Pero hindi, ang sabi niya, mabubuhay ako. Physically, mabubuhay ako. So, ayun, walang laman yung hanggang ngayon. Isipin niyo yung pinaka-superpower ng panahon dati ni hindi mailabas yung nag-iisang bangkay, di ba? Tapos, ang sinasabi pala, ninakaw daw ng isang ragtag band, yung mga hindi naman yun, may bantay na legion doon, may bantay na mga Roman soldiers, nakuha yung ganun. Tapos, ang dami daw, i-discuss ko yan kasi maganda yan, nasa Matthew chapter 28 yan ang utang ko sa inyo, no? Pero kung gusto lang ni Jesus sabihin, no, magki-claim lang siya, kung charlatan lang siya at magki-claim lang siya ng ganun, so, wala kang i-dispute, okay? Wala kang i-dispute. No? Saan mo dadaling ebidensya? Sinabi lang niya, mabubuhay ako spiritually, okay? Hindi. Ang claim niya, mabubuhay siya talaga. At yung babalik siya talaga. Okay, so nangyari yung nabuhay siya, bumalik siya sa langit. Hanggang ngayon, wala makapag-produce ng bangkay ni Jesus. Okay, kahit dati, superpower yung hindi nila ma-produce. Tapos yung mga duwag na disciples, no, na nagkakagulo, tumakas lahat, biglang nagsitapang hanggang lahat sila, handa silang mamatay para sa gospel ni Jesus Christ. At ito pa, pinakamatindi, si Paul na pinakamatinding critic at persecutor ng mga Christians ay biglang nagsasabi ngayon na, for I am persuaded, I am convinced. Sabi ni Paul, for I am convinced, I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other greater thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Dito pa lang tapos na yung empirical adequacy, no? Paano mo i-dispute yan? Paano mo sasabihin nag-invento lang yan, di ba? So, yun, logical consistency, empirical adequacy, at yung pangatlo, experiential relevance. Paano yan sa tunay na buhay? Nangyayari ba yan talaga sa tunay na buhay? Okay, bakit nung naging Christian ako, may problema pa rin ako? Bakit nung naging Christian ako, nare-reject pa rin ako? Nag-apply ako sa trabaho, hindi ako natanggap. Nag-try out ako sa varsity, hindi ako natanggap. Nag-practice naman ako. Diba? Kasi sa commercial. Ako sa commercial, Mommy, diba? 10 ang nag-try out, 9 ang natanggap. Siya lang yung hindi natanggap, kawawa naman yung bata. They ask you how you are. Nag-try out, nag-practice naman ako, di ba? Ayan, paborito ko itong gamitin. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Okay, so, ibig sabihin, kahit Christian ka, mangyayari pa rin yan sa'yo. Pero, huwag ka mag-alala. May tanong ako sa inyo, sino na dito nakakain ng pandesal? Magpalakpakan. Naku, kung hindi pa kayo nakakain ng pandesal, hindi kayo Pinoy. Di ba? Ayan. Lalo sardinas ngayon. Masarap yung pandesal tsaka sardinas. Okay, ganito. Pakinggan nyo ha. Alam nyo ba si Manny Pacquiao, ang trabaho niya ng bata pa, naglalako ng pandesal. Naglalako ng pandesal. No? Okay, so, ganito. Okay. Kung nakakain ka na ng pandesal, ano ang mga ingredients ng pandesal?
Okay. Ito na, ilista nyo. Baka gusto nyo gumawa ng pandesal. Dry yeast. Dry yeast. Okay, pampalsa. Gatas. Harina. Asin. Asukal. Canola oil. Itlog. Tsaka breadcrumbs. Okay? Ba't ko yan binasa? Anong kinalaman yan? Ang sabi sa Romans 8:28, for we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Ang lahat ng bagay ay nagkakasama-sama gumagawa sa ikabubuti, para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos at ng mga tinawag ng Diyos para sa Kanyang kadahilanan, for His purpose. Okay? Lahat ng bagay nagsasama-sama para sa mabuti. Hindi lahat ng bagay mabuti. Ulitin ko yung mga mangyayari sa'yo, magsasama-sama para sa ikakabuti. Ibig sabihin, hindi lahat ng nangyayari na yon mabuti. In its own event, in its own timeline, merong mga mangyayari sa'yo na hindi mo maiko-consider na mabuti. Nag-apply ka sa trabaho, hindi ka natanggap, nag-try out ka, na-reject ka, nanligaw ka, na-busted ka, nagkasakit ka, hindi ka gumaling. May mga ganun na kinapos ka ng pera. May mga mangyayaring ganyan. No, I'm not pronouncing a curse on you. I am telling you what is real life. I'm not sugarcoating it. Hindi kita bobolahin at sasabihin na pag tinanggap mo si Jesus, magiging rainbows and butterflies ang buhay mo, kasi hindi ganon ang sitwasyon. That kind of teaching does not respond to reality. Kasi pag it doesn't take long. Alam niyo ang pinakasimple lang gawin, samahan mo sa bahay yan. Yung mga mga mahilig magturo na, hindi, kapag sumunod ka sa Diyos, lahat maganda. Samahan mo siya sa bahay. Tumira ka sa bahay niya, tinan mo, 24 hours maganda lahat na nangyayari. Kung never sila nag-away ng misis niya, never siya nagtaas ng boses sa mga anak niya, lahat maganda. Never siya kinapos, never siya na-upset, never siya na-disappoint. Hindi ganun yun. Okay? Pero, pakinggan nyo to lahat ng bagay magsasama-sama sa ikabubuti. Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay na yan mabuti. Pero pag nagsama-sama siya, mabuti. Wow! Parang yung binasa ko. Paano gumawa ng pandesal? Okay? Anong kailangan? Kailangan mong pampaalsa. May tanong ako, yung pandesal ba, masarap ba yun? Masarap ba yung pandesal? Palakpakan lahat na nagsasabi masarap ang pandesal. Ayan. Sa pandesal, kailangan mo ng pampaalsa. May tanong ako, meron na ba sa inyong nakakain ng pampaalsa? Masarap ba yung pampaalsa? Yung gatas, masarap ba yung gatas? Masarap. Okay. Yung harina, meron na ba sa inyong nakakain ng harina? Harina? Masarap ba yung harina? Naku, kung sasabihin mo masarap yung harina, may problema sa iyo. Okay. Yung asin. Asin lang on its own. Masarap ba yung asin? Yung asukal, yung asukal pwede papasa masarap yung asukal kahit walang halo, no? Pero papapakin mo yung asukal, makakabuti ba yun sa'yo, di ba? Yung canola oil, masarap ba yun? Hindi. Yung itlog, masarap. Breadcrumbs, pwede. Ano ibig ko sabihin? No? Yung mga ingredients na to, on its own, hindi sila pare-pareho ng quality, hindi sila pare-pareho masarap. Pero pag pinagsama-sama mo sila at ginamitan mo ng tamang paraan para maging pandesal, yung pandesal, masarap yon. Ganon din ang buhay. Hindi lahat ng mangyayari sa iyo makakategorize mo ng mabuti on its own. Pero pag nagsama-sama siya, if you trust the Lord and you love the Lord and you know you've been called according to His purpose, you can rest assured that in all things, God works for the good of those who love Him. All these things will work together for good. They will fuse themselves. Okay, magkakaroon ng matinding fusion dyan. Okay, at pag nagsama-sama yan, you step back and you look at the big picture. Years from now, you will look back and you will realize, oo nga no, mas napabuti ako dahil sa mga nangyari sa akin. Kahit yung mga hindi maganda, mas napabuti ako. Diba? Kuya Ruther, paano yan? Paano kung merong namatay in the service? Halimbawa, yung mga frontliners natin namatay in the line of service, yung mga, lalo mga Christian, may mga Christian dyan namatay. Paano yan? Paano yan? Good pa rin ba yan? Kaya nga sabi ni Paul,
Si Paul, gustong-gusto ko si Paul kasi napaka-realistic kasi yung tinuturo niya papasa talaga doon sa truth test eh. Yung experiential relevance. Gaano itsura niyan sa tunay na buhay. Hindi yan pang theoretical lang, hindi yan pang pelikula lang, hindi yan pang papel lang, hindi yan pang manuscript lang. Pang tunay na buhay yan. Tunay na buhay. Anong sabi ni Paul sa dulo? Kaya I have to end with this because this corresponds to reality. Ang sabi ni Paul, yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Ano yung in all these things? In all these things, this tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword. Sabi niya, in all these things, ayan, sobrang intense. Yan, umaalog yung camera. In all these things, we are more than conquerors. Why? For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present or things to come, nor height, nor depth, nor any other greater things shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. One time in your life may magpapaalam sa inyo. May magpapaalam sa inyo. Meron at meron. Okay? Because people come and go. And that's just how it is. No? One time in the near future or in the distant future. Pero when that day comes, let me encourage you with these words as early as now. Okay? Yung iba sa atin, nawalan. Ako, may mga friends ako na nawala sa COVID. Okay? But I go back to this. Wala akong hang-ups kay Lord. Wala akong sinasabi na, wala akong false expectation na, Lord, bakit gano'n? Mabuting tao to, matindi to, faith, grabe, napaka-generous, napaka-faithful sa'yo. Bakit gano'n? Ano nangyari? You know why? Because not even death will be able to separate us from the love of Christ. And Paul wouldn't even bother saying that if he did not foresee that some believers would be taken away. No? Actually, hindi some, all. Kasi lahat ng sumulat ng Bible namatay na. Pero ibig ko sabihin, yung iba, pwede mong is-consider na untimely, nakuha, kagaya ngayon. Yung mga bayani ng mga frontliners natin, sasabihin ba natin na kaya nangyari yun sa kanila? Kasi wala silang faith, kasi hindi sila naniniwala sa Diyos because God didn't care na wala doon ang Diyos nung nangyari yun? Ay, hindi ako papayag. Nandun si Lord. Because death is not the end. In fact, it is just a beginning. Kaya sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Because even death is not enough. Death cannot separate us from the love of Christ. So rest assured, whatever it is, kahit umabot pa sa death yan, kahit may mawala sa inyo, okay, the time will come when you look back, you will realize that God is faithful and in all things, He has made all things work together for the good of those who love Him because God sits on the throne and He is sovereign. Come hell, high waters, no matter what. Kahit anong pinagdadaanan mo kapatid, mahal ka ng Diyos at hindi ka kayang ihiwalay ng sitwasyon na yan sa pagmamahal ng Diyos sa'yo. Okay? And with that, I'm gonna leave you with that. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos. Okay? So, na-lay off ka, nawalan ka ng trabaho, nagsara yung pinagtatrabahoan mo, you're going through something, you're in deep waters, may problema ka, kung ano man yan, itanong mo sa sarili mo, kaya ba akong ihiwalay nitong problema na to sa pagmamahal ng Diyos sa akin? Ang sagot ko sa'yo, hindi. At dahil hindi, you can move on and live your life knowing that everything works together for the good of those who love Him and to those who were called according to His purpose. Hallelujah! Okay. So, huwag ka na malungkot, ha? At, ayun, so pag binigyan ka ng buhay ng mantika, hintayin mo yung arena at saka yung itlog. Huwag mong laklaking mo yung mantika. Kasi iba sa atin, mantika pa lang yung dumarating nila, laklak na. Tapos ayun, so don't define your life by one situation. At isipin mo na pinabayaan ka ng Diyos. Pero isang prayer na hindi tinugon ng Diyos ng yes, tapos i-define mo yung relationship o yung pagmamahal ng Diyos sa'yo o yung status ng buhay mo, doon lang sa isang sitwasyon na yun. Wag. Okay? You have to wait. Okay? Wait. Isaiah 40, 30, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Waiting takes time. Okay? You have to wait because you know why? Because you need to be in that position where you can look back and see the bigger picture. That takes time and that's why you have to wait. Okay? So ayun lang po, mahal na mahal kayo ni Lord. And years from now, after this pandemic, this lockdown, at lahat ng pinagdaanan natin, we can all look back and say, God is faithful. It is true that in all things, He works for the good of His people.
Amen. Maraming salamat po for watching us. See you again in the next video. Okay? Sa mga nasa YouTube, please like and subscribe. Okay? Salamat po. God bless you. Bye-bye. Ito po ulit. Nag-iisang hindi ko makalimutan. Nag-iisang Laugh Trip na Bible Study Series sa buong daigdig na nagtuturo sa inyo, know the light so you don't lose your way in the dark like a true dami Bible Ninja. What?